Sinabi ng opisyal na una sa lahat, napakaraming problema, at hindi lahat ng mga ito ay kakayanin ng pulisya. Isa pa, ang kasalukuyang sitwasyon ay hindi nila kayang labanan ang mga halimaw ng mag-isa, at naisip niya na baka naintindihan niya ito ng mabuti. Nagtataka ang bida kung iyon ay dahil mababa ang antas ng mahika at tinanong siya kung ano ang nangyari sa mga maharlikang salamangkero. Sinabi niya sa kanya na ang pinuno ng salamangkero, ang maharlika, sina Maezuha, Hamaray, at Kaychay ay hindi pa nakakabalik mula sa isang pulong sa ibang bansa. Ang tanging mage na natitira ay si Fuka, ngunit marami rin ang nangyari sa kanya. Naalala ng bida na hindi pa niya nakilala ang mga magulang ni Yuka at tinanong siya tungkol sa kanila, at sinabi niya na matagal na siyang naninirahan sa malayo. Sinabi sa kanya ng opisyal na ang mga miyembro ng Anti-Monster Unit ay binubuo ng higit sa 100 mga pulis, at ang mga napili mula sa akademya ay kinabibilangan ni Maezuha Yuka, Maezuha Haruka, at Katsuragi Ryuji. Habang inirekomenda niya ang mga ito, sinabi ni Officer Shidao na aasikasuhin niya ang lahat ng mga problemang bagay, tulad ng gawaing clerical at negosasyon, kaya kailangan nilang lahat na tumuon sa paglilinang at pamunuan ang mga salamangkero. Makakatanggap din sila ng mga gantimpala sa mga kredito sa paaralan, kaya kapaki-pakinabang din ito para sa paghahanap ng trabaho. Nakiusap siya sa kanya na maging pinuno, dahil sila lamang ang maaasahan niya. Napabuntong hininga ang bida at pumayag na maging kapitan, at tuwang-tuwa siya na humihingi siya ng kumpirmasyon ng napakalakas kaya nawalan ng balanse ang kanyang kasamahan. Pumayag din si Yuka na maging bahagi ng anti-monster team, at naisip din ni Ryuji na walang dahilan para tanggihan niya ito. Pumayag din si Ruka, dahil ayaw niyang ipaubaya ang lahat kay Kusanagi. Naisip ng bida na, bagamat mayroon siyang ilang mga alalahanin, ayos lang dahil kailangan niyang sanayin ang ilang mga salamangkero doon. Nagkaroon ng mga balita tungkol sa Fu Cannibals, habang ang mga kritisismo ay nagtitipon patungo sa maharlikang pamilya ng mage kumpara sa mga aktibong mage sa ibang bansa. Bilang karagdagan sa pag-abandona sa kanilang mga tungkulin dahil sa sakuna sa paaralan, ang Mage Noble family na ito ay mabagal din sa pakikitungo sa mga halimaw na pagsupil. Habang ang padre de pamilya ni Fuka ay nanunood ng balita, naisip niya na ang mga ito ay hanggal dahil napagkakamalan nilang Mage Nobles ang Jacks of all trades. Adan, may kumatok sa pinto at sinabihan siyang pumasok. Dumating ang kanyang lingkod at sinabing nakatanggap siya ng isang dokumento mula sa Metropolitan Police Department, at binasa niya ang dokumento. Ang dokumento ay upang ipahayag ang pagtatatag ng isang espesyal na magic team, at naisip niya na sila ay mga taong walang kakayahan na mahilig gumawa ng mga hindi kinakailangang bagay. Ngunit naisip niya na sapat na para patahimikin ang publiko at sinabihan ang kanyang lingkod na tawagan ang kanyang anak. Samantala, sa Special Magic Team Joint Briefing Session, tiningnan ng bida ang opisyal at tinanong kung ito ba ang dosenang opisyal na sinasabi niya, ngunit humingi siya ng paumanhin. May mga kandidato daw sila, pero hindi na ipadala ang kanilang mga aplikasyon, kaya kung makakapag-produce siya ng mga resulta, sigurado siyang marami pang request ang papasok. Pareho rin ang nahulaan niyang dahilan, dahil kung ang estudyante ang magiging team captain, may bound, maging friction. Pagkatapos ay ibinigay sa kanya ng opisyal ang pansamantalang badge ng salamangkero. External cooperation daw iyon, pero walang duda na lahat sila ay public servant kaya dapat niyang ipakita sa kanila ang badge kapag kailangan niya. Pero nilinaw niya na ipinasa lamang ito kung kabilang siya sa isang unit. Pansamantala lang daw kasi hindi pa sila officially qualified. Akala ng bida ay matagal na siyang nakatayo sa harap ng maraming tao, at nagpakilala siya sa kanila at sinabing siya ang magiging kapitan ng espesyal na magic team. Ipinangako niya sa kanila na gagawin niyang mas malakas silang lahat kaysa sa mga pinuno ng mga maharlikang salamangkero,
at nabigla sila sa kanyang pag-aangkin dahil tila hindi sila naniniwala sa kanya. Aniya, dahil hindi sila naniniwala sa kanya, patunayan niya ito at tatanungin ang mga opisyal kung mayroong magic power measurement device sa istasyon. Sabi niya, oo, meron. At pumunta sila sa silid kung saan naruroon ang panukat. Sinabi niya kay Ryuji at Ruka na sukatin ang kanilang kapangyarihan sa mahika, at pumayag silang gawin iyon dahil hindi nila ito iniisip. Ibinuhos nila ang kanilang enerhiya sa aparato, at natuwa siya at naisip. Dati, ang magic power ni Ruka ay 10,000, at ang magic power ni Ryuji ay 8,000. Ngunit ngayon ay tumaas ang kanilang magic power. Nagulat si Ruka nang lumabas ang kanyang magic power na 30,000 habang ang magic power ni Ryuji ay 28,000. Nagulat ang mga opisyal at naisip na imposible ito dahil ito ang pinakamataas na antas ng enerhiya ng klase ng mage. At sinabi niya sa kanila na masyado pang maaga para sorpresahin sila, at sinabihan niya si Yuka na suriin ang kanyang magic power. Lumapit si Yuka sa aparato at nababalisa at iniisip kung ano ang dapat niyang gawin, dahil nag-aalala siya na ang pagitan nila ng kanyang kapatid ay masyadong malawak at naisip na kahit na siya ay naglagay ng maraming pagsisikap, siya ay isang ordinaryong tao lamang. Takot na takot siya sa mga resulta, ngunit nagpasya siyang hindi na tumakas, anuman ang resulta. Kaya't inilagay niya ang kanyang kamay sa aparato, ibinuhos ang kanyang lakas dito, at naisip na tumanggi siyang linlangan pa ang sarili tungkol sa kanyang mga kakayahan. Laking gulat ng mga opisyal nang makita ang kanyang magic power. Iminulat niya ang kanyang mga mata nang lumalaban, iniisip kung ano ang resulta, ngunit ito ay 26,000. Nagulat ang opisyal at sinabing, ayon sa mga tala, ang kanyang magic power ay dapat na nasa 2,000. Kaya walang paraan na ang kanyang magic power ay dapat tumaas ng ganito. Sinabi sa kanya ng bida na posibleng dagdagan ang magic power ng isang tao, dahil ang kailangan lang nila ay talento pati na rin ang kalooban na magsikap at huwag sumuko. Ipinatong niya ang kanyang kamay sa kanyang ulo at sinabing ipinagmamalaki niya ito, dahil mahusay ang kanyang ginawa. Habang siya ay umiiyak sa tuwa at masayang nakatingin sa kanya ang kanyang kapatid, sinabi sa kanila ng bida na mahusay din ang kanilang ginawa at sinabing ito ay tulad ng inaasahan mula kay Ruka. Ngunit sinabi niya na kung sino man ang mula sa pamilyang Miza, ang ganitong uri ay normal, at sinabi niya na hindi niya kailangan ang mga salita ng papuri nito. Ipinatong niya ang kanyang kamay sa kanyang ulo at sinabing pupurihin pa rin niya ang kanyang pagiging matigas, dahil mahusay ang kanyang ginawa. Naisip ni Ryuji na palagi niyang iniisip na siya ay isang out of this world kind of guy, dahil hindi man lang siya natatakot. Nag-aalala si Yuka na baka magalit sa kanya ang kanyang kapatid. Ngunit sinabi niya na hindi siya bata, at pumayag siya. Natakot si Ryuji sa isang segundo sa kanyang reaksyon. Natuwa si Aden dahil hindi siya nagalit. Pinuntahan ni Kusanagi si Ryuji upang tapikin ang kanyang ulo, ngunit sinusubukan niyang umiwas, na nagsasabing hindi niya ito gusto. Naisip ni Ruka na ito ang unang beses na tinapik siya sa ulo. Kahit ang kanyang ama ay hindi pa nakakagawa ng ganoong bagay. Pagkatapos ay dumating ang tinatawag na Fuka Head at sinabing, hinanap niya sila kung saan-saan at tinanong kung bakit hindi nila siya binibigyan ng tamang pagbati. Sinabi ni Officer Shidao na nabalitaan niyang hindi siya darating ngayon, kaya hindi siya binati, ngunit sinabi niyang nagbago ang isip niya. Sinabi ng opisyal na ipapakilala niya siya sa lahat bilang si Mr. Shu, isang maharlikang salamangkero mula sa pamilyang Fuka. At mamulong siya sa tenga ni Kusanaga. Sinabi niya sa kanya na wala silang magagawa kundi humingi ng pagsang-ayon sa maharlikang salamangkero, kaya napilitan siyang ilista silang lahat at humingi ng tawad. Sinabi ng pangunahing tauhan na, kung tama ang pagkakaalala niya, narinig niyang binaliwala ng pamilyang Fuka ang mga kahilingan sa pagpapadala ng mangyari ang sakuna sa paaralan.
Sinabi ng opisyal na karaniwan nilang pinapanatili ang awtoridad sa halip na tumugon sa mga kahilingan dahil hindi ito isang bagay na karaniwang ginagawa ng isang maharlika. Tinanong sila ni Fukusho kung narinig niya na ito ang mga nangungunang magic unit ng Japan, kung gayon bakit ang dami lang ng mga estudyante doon. Ipinakilala ni Officer Shido ang bida at sinabing siya ang estudyanteng nagpahinto sa sakuna sa paaralan. Dahil sa kanyang tagumpay, siya ay hinirang na kapitan ng unit. Pinuntahan niya ito at tinanong kung siya ba ang nagpatigil sa kapahamakan, dahil isa siyang ordinaryong tao na hindi man lang salamangkero. Ipinatong niya ang kanyang paa sa kanya at galit na nagtanong kung gaano siya kalakas na tumayo sa itaas niya dahil siya ay wala, isang piraso lamang ng basura, at sinabi sa kanya na huwag subukang maging bastos sa kabila ng pagiging isang bata. Pinapanood nila ito at tinanong siya kung ano ang kanyang ginagawa at sinabi sa kanya na layuan siya. At sinabi ni Ryuji na sasabugan siya nito kapag hindi niya ito nilayuan. Tiningnan niya ang mga ito at sinabing masyadong madaling maging emosyonal ang mga ordinaryong tao. At nakilala niya ang magkapatid na may Ezuha at naisip na hindi lahat ng mga taong nagtitipon doon ay walang silbi. Tumingin siya sa kanila, ngumisi, at sinabing siya ang magiging kapitan ng unit. Ngunit sinabi sa kanya ng opisyal na napagpasyahan na si Kusanagi ang magiging kapitan. Kailangan lang niyang ipaglaban ito, at sinabi niya na ang unit na tumalo sa boss ng susunod na kalamidad ay magkakaroon ng karapatang maging kapitan. May gustong sabihin sa kanya ang opisyal, ngunit hindi niya ito narinig at sinabing naayos na ito at umalis. Humingi siya ng paumanhin sa pangunahing tauhan dahil sa hindi niya napigilan, ngunit sinabi niya na ayos lang, dahil kahit anong sabihin niya ay magiging walang silbi, at naisip niyang kailangan niyang manalo laban sa kanya. Sinabi ni Iwaka na hindi niya hahayaang maging kapitan ang lalaking iyon. Ayaw din magpatalo ni Ryuji, at ayaw magpigil ng kapatid niya, at nagtaka siya kung bakit mas bigo ang mga ito kaysa sa kanya. Nang maglaon, sa Metropolitan Police Ground, iniisip ng bida kung ano ang dapat niyang gawin ngayon. Ang magic power ng pulis ay humigit kumulang 10,000, gaya ng naisip niya. Kaya nagpasya siyang pag-usapan muna ang magic power. Sinimulan niya ang sesyon ng pagsasanay at sinabi na, una, nais niyang sabihin sa kanila ang kahalagahan ng mahika. At sinabi niya na bagaman ang magic power ay ang enerhiya na ginagamit sa paggawa ng magic, mayroon din itong iba pang gamit. At tinawagan niya si Ryuji. Sinabihan niya itong hampasin siya ng buong lakas habang hinahampas siya. Sinabi niya sa kanya na huwag magreklamo sa kanya mamaya ngunit hindi niya nagawang tamaan, at sinabi niya sa kanila na ito ay kapangyarihan ng isang magic barrier. Sinabi niya sa kanila na kung mayroon silang malaking halaga ng magic power, maaari nilang gamitin ito ng natural, at kung mayroon silang natitirang halaga ng magic power, magagamit nila ito nang hindi man lang ito namamalayan. Ito ay tinatawag na automatikong magic. Habang si Ryuji ay napagod pagkatapos ng patuloy na pagsuntok sa kanya at sinabing hindi ito gumana laban sa kanya, sinabi ng bida na ang pagtaas ng kapasidad ng mahika ay ang pinakamahalagang aspeto para sa mga salamangkero. Sinabi niya sa kanila na tandaan ito, at inilagay niya ang kanyang kamay sa likod ng opisyal. Nakita nila ang idinagdag na enerhiya, at nagsanay sila ng husto. Salamat po sa panonood.